kung gusto nila bastusan, di bastusan. Ang mga susunod pong ilalabas pa ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Naimbyar na si Pinky Panfilo Lacson sa minority diyan sa Senado, lalo na po kay Senador Marcolita at kay Mangga Bulok ka na ba? Sabi ni Senador Panfilo Lacson, gusto nila bastusan? Di bastusan ha? Alam niyo po, itong si Senador Panfilo Lacson, lumalabas talagang pagka, babae po ako. Di ako bakla, nagkanakala. Tama ba yun? Nabuisit si Senador Panfilo Lacson sa inilabas po ni Senador Marcolita at Amy Marcos tungkol sa kanilang minority report na itinuturo nga ho na si Martin Romualdez ang utak ng mga kababalaghan at tinuturo po ng mga resource person dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinalagan po ni Panfilo Lacson, halatang halata ang pagkatuta. Bangag defender, tambaluslos defender. Ito naman po, nagpapresko na naman itong si Congressman Leandro Levesty tungkol sa kanyang inilabas po na report na top contractors ni Bongbong Marcos. Aba, meron pong banta si Leandro Levesty mismo sa harapan ng mga media na di umano'y pag hindi tumigil sa kakaatake at paninira sa kanya itong mga kalyado ni Bangag, aba, baka ito pa ang ikabagsak ng admin di umano dahil meron pa siyang ilalabas na mga ebidensyang nag-uugnay sa flood control sa gobyernong nakangiwi ang panga. Talagang palaban po itong si Leandro Levesty. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At siyempre, supportahan po ninyo ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Istorya taanay! Ito dahil mag-istorya po tayo, unahin po muna natin ang pagkabuisit po ni Panfilo Lacson diyan kay Senador Marcolita. Dahil po sa inilabas po na minority report na maraming amendments at rekomendasyon ang naturang senador at kanyang mga kasamahan dyan sa Senado. Hindi po nagustuhan ni Senador Panfilo Lacson ang rekomendasyon at kanilang sariling report. Kaya hito na imbierna nagpa-interview sa mainstream media, One News. At anak ng kagwang, bastusan ba ka daw? O sige, bastusan na. Labas talagang pagiging darna. Ako ay isang model doon sa Senado. Gabi-gabi nagdakdak, nasita ni Marcolita. Unahin po muna natin mga kabisdak itong pagka-imbyar na ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Panfilo Lacson. Napanood namin yung Blue Ribbon Committee hearing on Monday, Senator, and your frustration is very apparent. Talaga? Umabot na sa, I watched your opening statement where you ended by saying, shut the, bleep up. What got you to this point? Why are you so angry and so frustrated now? Yeah, out of frustration kasi we're all members of the Blue Ribbon Committee. If they have some issues to raise, they should raise it during the committee hearing. After all, everybody is contributing, Kaya nga tayo umabot sa punto na there are cases filed already, there are cases undergoing preliminary investigation, merong papailan pa. Kaya tayo umabot sa ganito, hindi naman sa pagmamalaki, largely because of the contribution ng Senate Blue Ribbon Committee. Pagkatapos, i-undermine yung integrity by saying so many things, so many bad things about the committee, parang unfair naman. Not only to me,
lalo na sa mga ibang members na who have been actively participating. Ang dami lang na-unearth eh. I'm not claiming credit for what is happening, but at least the whole committee, the entire Senate, kasi after all, ang membership ng Blue Ribbon, 17 plus 3 ex officio. So practically, that's the whole Senate. So ibig sabihin talaga yung pagka-buwisit niya, pagka-imbyerna niya doon sa Senate Blue Ribbon Committee, na nagmurangaw siya, ang pinatamaan niya talaga dito Senador Marcolita. Pero sabi ni Senador Marcolita, hindi ako yun eh. Frustrated anak ng kagwang itong si Panpi Lolacson. Alam mo, Panpi, ginusto mo yan, no? Ikaw nagiging chairman ka, halata naman talaga na hindi maganda ang pagpapatakbo mo ng committee na yan. Anong malawak na ang inyong narating? Wala ho eh. Hindi mo nakuha kasi ang kiliti ng masa. Siguro nakuha mo yung kiliti ng mga supporters si Tambaloslos, supporters ni Bangag, komunista, tanganista, yan, nakuha mo yun. Dahil ang gusto ng mga yan ay malihis ang totoong usapan kung sino ang mastermind. Nag-back to zero ka, nakanang kagwang eh. Senate Blue Ribbon Committee mo, kapuna-puna, pag nabanggit si Martin Romualdez, tumitigil, stop na tayo dyan. Pagkatapos ng Senate Blue Ribbon Committee, sasabihin mo, walang ebidensyang nagtuturo na makapagdiin kay Martin Romualdez. Hindi ngayon ang gusto ng taong bayan eh. Gusto nga ng taong bayan, idiin mo itong si Martin Romualdez dahil meron ng mga testimonya. Ay, kung may pumupuna, tanggapin mo. Yan ang tinatawag na constructive criticism. Huwag masyadong iyakin, balat sibuyas kang hinayupa ka. Kaya napupunaan kang, babae po ako. Ituloy ngayon. Relation dyan, Senator. Baka pwedeng ipaliwanag sa mga tigpakinig natin. Ano ba itong minority report Ito na ito? No? Ano bang ibig sabihin yan? No? Dahil marami hindi alam kung anong minority report na yan. Ang gusto nila ay ipasok yung minority report na tinatawag Ito nila. na. Kaya nga pinadala sa office ni Senate President na ipinasa sang ni Senate President Tito Soto sa Blue Ribbon Committee. Now, how will I treat it? May kasabihin tayo, respect begets respect. How do they expect na i-treat ko yung kanilang sinasabing minority report with respect? No? Kung sila mismo, o yung committee report, yung sinasabi ng minority report, nagsisimbolize ng disrespect sa committee. So, di ba, napaka-unfair naman na dinisrespect nila sa pamamagitan ng minority report na pinipreempt yung final committee report ng Blue Ribbon regarding the same issue or issues tungkol sa flood control project. Lol! Disrespect, pinipreempt yung final report ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi yan ang nakikita ko. Ang bagal mo kasi, Panpi Lolacson, ang dami mong pasakalye. Ang mga ibang senador, lalo na yung minority, nakikita na agad nila yung totoong dahilan ng flood control at mga mastermind. Ngayon, meron silang rekomendasyon, meron silang minority report na kailang Senate Blue Ribbon Committee ka na Hindi mo mapipin down itong mga hinayupak na mga mastermind Hanggang dakdak ka lang, hanggang cover up ka kay Martin Romualdez at sa mga Marcoses. So itong minority report nila Senador Marcolita, marami pong nagkagusto dito. Kasi meron din silang mga rekomendasyon na pwedeng ipasa yung mga panukala. Di ba dapat ma-appreciate ka, ma-appreciate mo na meron palang mga senador na nakakita na agad ng posibleng amendments na panukalang batas. Ito yung inire-represent nila. At meron ng ibang mga senador na nakikita na agad kung sino yung rekomendang kakasuhan. Kasi nakailang Senate Blue Ribbon Committee hearing ka na wala ka namang maayos na direksyon. Ngayon, merong mga senador na mga matatalino, mga abogado,
na gustong maglabas ng kanilang sariling rekomendasyon at pagtingin dito sa Senate Blue Ribbon Committee, umiiyak ka. Sabi mo disrespect, no? Hindi ko nakikitaan na merong pagka-disrespect itong minority report ni Senador Marcolita. Siguro, ayaw lang ni Panfilo Lacson na masapawan siya. Ang hina mo kasi. Masyado kang halatang magko-cover-cover sa mga buhayang ito Tuloy. So how do they expect me na i-treat with respect yung halang dokumento? I won't even, dignify. Kaya sabi ko nga kay Senate President, na tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust can. Basura daw. Yung minor report, putang ina, ulul. Tingnan mo pagkasi walang kwentang siya yung nag-disrespect. Kasi yung minority report na yon, ilang pages yon? 57 pages ba yon? Pinaghirapan yon ng mga senador sa paghimay-himay ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan, hindi naman yung pinal rekomendasyon lang yun Nasa kanya lang kung i-appreciate yun. Pero kung ako naman committee chairman ng naturang Senate Blue Ribbon Committee, ay puta, masaya ako dyan. Bakit? Hindi na ako mahihirapan mag-isip pa kung ano yung mga panukala. Sinabi niyang basura, tingnan mo halatang halata talaga itong si Lacson na protector ni Martin Romualdez. Unang-una, tingnan mo hindi pa niya nabasa yung minority report. Anong sabi niya? Basura. Bakit? Puta, sino bang nakalagay doon sa minority report na tinuturo po na mastermind? Yan si Martin Romualdez. At merong sa ulo ni Martin Romualdez. Alam na natin kung sino yung sa uluhan yan, si Bangag. Yan yung puntarya yan. Testimonya ni Diskaya, tinuro si Martin Romualdez, Orly Gutisa, Saldico, Bernardo, Alcantara, nag-collaborate Nag-corroborate sa kaya Bryce Hernandez. Ayan. Nag-corroborate sa lahat ng mga testimonya nila at ang tinuturo si Martin Romualdez. So ngayon, ikaw nakakita ka ng ganyang diagram, matrix, tapos sasabi, nagagalit yung isang committee chairman Panfilo Lacson at sinasabi ngayon, disrespect, at sinasabing basura yan. Ano ho sa tingin po ninyo, ang impression po ninyo dito kay Lacson? Nasabi basura lang yan. Hindi, protector ka ni Martin Romualdez kasi maliwanag man ang pinupuntarya ng minority report na tinatawag nila Senador Marcolita ay si Martin Romualdez. Bakit ka nasaktang buang ka? Tangina, halatang malita-malitang dala ng animal, no? Yan ang nila, pagkakamali dyan, Lacson, tuloy Yan ang pagkakamali mo, Lacson. Ayan pala, sorry. Tuloy natin, So, Senator, hindi siya parang dissenting opinion. Oy! No? Hindi siya gano'n. Dissenting Halimbawa, opinion. sa Supreme Court, mabuti dissenting na opinion. panggit mo yung dissenting opinion. Pag nag-ground ako, and I intend, kung matatapos na yung partial committee report, i-route namin ito next week. Pagka may session na kami. So, kailangan dito, majority ng members ng committee para ito mai-report out. Pag ito'y kulang sa pirma, whether ito'y concurring o dissenting, kasi ang ginagawa namin, kung hindi kami sang-ayon doon sa binasa namin na yung committee report, it's a draft committee report. Maglalagay kami ng I dissent. Ibig sabihin, hindi ka sumasang-ayon, pero duty mo na pirmahan yung committee report dahil member ka. Or, pipirma ka with reservations. Or pipirma ka, will interpolate. May comment ka sa ilalim. Ganun dapat ang ginawa nila. Kung ano man yung nilalaman ng sinasabi ng committee report at hindi sila sang-ayon sa lalabas pa na partial committee report, maglagay sila ng I dissent o kaya will interpolate. Pero sir, it cannot... Ganon, Putang ina, wala rin naman sinabi si Marcolita na ito yung gawin mo, di ba? Wala naman sinabi sila ni Amy Marcos na ito na yung dapat gawin ni Panfilo Lacson. Yan ay rekomendasyon. Sinabi naman nila nasa kanila yun kung kukunin nila ito or hindi. Ibasura mo, di basura mo. Pero wag naman umabot sa punto na
sasabihin mo, hindi ka nare-respeto at parang naghahanap ka ng simpatiya. Huwag naman gawin mo na sabing ina-undermine ka ng minority. Kaya nga minority. Ano bang purpose ng minority? Di ba ito yung taga-puna sa majority, taga-kontra, taga-criticize? Ito yung gusto namin mangyari eh. Ito yung obserbasyon namin. Nasa majority na lang ho, kung i-accept yung naturang rekomendasyon. Anong masama dun? Ang masama dyan, dahil itong si Panfilo Lacson, yung ayaw niya ay yung matumbok ang mastermind na si Martin Romualdez at umakyat kay Bongbong Marcos. Yun yung totoo dyan, Panpi. Yes, sir. Good, Yeah. sir. Iisa lang naman ang Blue Ribbon Committee, hindi dalawa eh. At Ayun na. sinabi ko nga kay Senate President, alam mo, delikado ito. This may set a bad precedent na ina-undermine yung integrity ng Senado as an institution. Ano ba? Dalawa ba ang Senate natin? Dalawa ba ang ating Blue Ribbon Committee? Masamang President yan, ha? Baka maging, pagka ito pinabayaan natin, lalabas yan sa mga susunod na mga panahon. Laging merong dalawang report na lalabas sa isang committee lang. Merong minority, merong majority, merong final. Hindi yan katanggap-tanggap. And alam mo, rules ang sinasabi natin dito, ang i-invoke natin dito, rules of the Senate. Kaya nga kami merong libro eh. Yun ang aming Bible na susundan namin. Yes, sir. Pero sir, it cannot be a dissenting Anong Bible? Bible ng mga kurakot? Anak ka ng kagwang ka. Yung audit by certification, ang galing mo, Panfilo Lacson. Tingnan mo anong ina-undermine? Ano yung isa lang ang Senado natin, hindi dalawa. Putang ina. Yung mga nagsasalita, mga senador din yun Hindi rin naman lang ikaw ang senador. Huwag mo kasing isipin na yung mga ginagawa mo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee ay yung ibang mga senador ay nagustuhan ka, hindi Hayaan mo yung mga yan. Putang ina, magpasalamat pa nga ho kami dahil may mga senador ngayon na mga magagaling at ipinapakita yung kanilang talento at pagbalangkas sa lahat ng mga hearing at meron silang rekomendasyon. Mas matalino pa itong si Senador Marcolita kasi nakakita agad ng pwedeng panukala sa naturang hearing. Hindi yan pinipreempt. Ang ano lang nila na ito na ho yung nakita namin. Sa sobrang tagal na ng hearing mo, animal ka, anak ka ng kagwang ka, wala ka pa rin nakita ang panukala, wala ka pa rin nakita ang sinong mastermind. Pero kami ito na. O siguro ayaw mo lang masapawan. Yun ang aminin mo na talagang talo ka sa katalinuhan kay Senador Marcolita. opinion or report yet because you don't have your report yet, I suppose, di ba? Correct, Ed. Oy, Anong dinidescent nila? Wala pa yung committee report. Pambabastos talaga. Talagang pambabastos. Pinipreempt nila. So ngayon gusto nila bigyan ng halaga, bigyan ng pansin yung committee report by submitting it to the Office of the Senate President. Hindi rin. Hindi pambabastos yun para sa akin Walang pagpe-preempt din po yun Kaya kahit nga kami, mga political vlogger, Panfilo Lacson, nakakita na nga ho kami ng resulta agad Paano pa kaya ang mga senador na yan, mga abogado Ikaw kasi mabagal ka, aminin mo na. Ang daming pagpasikot-sikot, nililito mo na ang mga tao at yung direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee wala nang kwenta. Kaya nga ang nangyayari ngayon, ayan, pumasok si Senador Marcolita, yung siya ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, gusto niya agad doon sa mastermind. Ikaw, ang dami mo pang papunta, baka nagpalaki ka pa ng malita. Pero sir, I'm wondering kasi on the other hand, you're looking at 6 senators who signed into this minority report, and that's basically 1/4 of the Senate. So kahit paano, it's not a number that you can laugh Not at or insignificant. you can disregard. Well, 1/4 of the Senate or the members, hindi yun majority. Yes, sir. So paano mo ilalabas yung report na yun kung walang signature yung majority ng members ng Blue Ribbon Committee? Bakit ayaw mong ilalabas yung report? Pero anyway, kung ako naman Senador Marcolita, kung hindi ilalabas ni Lacson yan,
yung rekomendasyon nila ay ilabas mo sa media ng 100% at i-vlog natin yan dito sa Bisdak Pilipinas. Diba, inilabas na, pero hindi binasa talaga, hindi in-explain ni Senador Marcolita yung kanilang minority report, kung ano yung mga nilalaman doon. Pero yun na lang ang gagawin din ni Senador Marcolita, or magkaroon ng parang privilege speech si Senador Marcolita. May basahin niya yung minority report. Kailangan kayong majority, respeto nyo yung minority. Kasi pareho naman kayong mga senador eh. It's a 576-page report, Senator. Oy, 576 pala, hindi It definitely took them a while 57. to put this together. Did you know that the minority bloc... Tingnan mo 576 pages pala, akala ko 57, kulang ako ng 6 576. Mantakin mo yan, ini-small mo yung report na yan, puta, pinagpuyatan, pinag-aralan yan. Hindi lang yan kagahapon o kailan lang ginawa. Yan yung nakikita agad nila. Advance masyado ang minority sa pamumuno po ni Senador Marcolita. Siyempre, nakikita na agad, nag-take down notes na, kumbaga, detalyado, nakasunod sa hearing. Pero itong si Panfilo Lacson, mangyak-ngyak. is putting this together? And secondly, nabasa niyo na po ba? Hindi ko mabasahin eh. Oh. Hmm. Eh, di mukha kang tanga dyan, no? Sabi mo, basura yan. Oh. Eh, disrespect. Hindi mo pala binasa, sinabi mo na basura. Buang kang animal ka, oh. Bugok, oh. Oh. It's not an official report. Ginawa nila yung pang media. Di sa media nila ipalabas. So wala po kayong balak basahin the so-called minority ipasok nila report. dun sa amendments, doon sila mag-introduce, mag-call sila from the so-called minority report nila. Doon lang ipasok sa amendments. At kung ito'y bobotohan ng majority ng members ng sa floor, kasi plenaryo na yan eh. Pag nakakuha sila ng 13 votes para may pasok yung kalang amendments, then we will adopt the amendments as part of the committee report. Because Buang tong senador na to talaga, no? Masyadong tawag yun. Ayaw niya masapawan, gusto niya siya yung bida, gusto na siya yung magaling. Parang ganun, may kaibigan ba kayong ganyan? Parang siya lang yung tama lagi, do. Tanggapin mo naman na meron talagang mga senador na umaangat at mas matalino pa sa'yo. Ikaw, ang tagal mo na sa Senado, wala ka namang kwenta. Senador Marcolita, bago lang. Ang dami nang ipinapakita eh. Yan ang mahirap dito kay Lacson eh. Gusto niya, ako lang ang sikat, anak ng kagwang. Because I'm also thinking there could be some useful insights or information in there that could help you along with your own investigation, right? With the official Blue Ribbon Committee investigation. Pero, I agree. Pero at the proper time, hindi ngayon. Uy! nung binasa ko yung There's minority, proper time for that eh. Amendments eh. Buang at proper time kailan? Kung lalayas na si Tambaluslos? Hindi, kailangan maglabas ka na ng initial report mo. Kasi nakailang hearing ka na, buang ka, pinagkakitaan mo lang ang taong bayan eh. Hindi pwede. Kailang hearing ka na eh. Si Senador Marcolita, nakatatlo lang yata eh. Mayroon na agad report. Kamalas mo dahil Senate Blue Ribbon Committee rin chairman dati si Senador Marcolita. Di nasundan ang investigasyon. nung binasa ko, Sen, yung minority report, it's basically a critique ng Uy! handling ng Blue Ribbon. Utang inang bangas ka. Nyo. There you go. Yeah. Yun There you yung go. focus ng minority report. No, at ayun nga, Alam based mo, doon. Yeah. Sec Ronaldo, no? Isa lang conclusion dito, may mga bitter eh. Uy! Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. They cannot move on. Yun lang yun eh. Hindi, ikaw yun eh. Di ba? Panfilo Lacson, hindi mo rin matanggap na merong mas magaling sa yung senador. Hindi mo rin tanggap na merong ibang mga senador na may nakikita na agad na posibleng mga panukala at nakikita yung mastermind. Hindi mo tanggap. Ikaw yung hinayupa ka, ikaw yung ampalaya. No? Tsaka ikaw naman yung bida-bida dyan eh. Tingnan mo
Si Senador Marcolita, yung Senate Blue Committee Chairman siya, nag-privilege speech ang buang na to. May mga pasabog, no? Na ilang contractor daw, mga 60 plus. Ni-undermine niya, yun talaga yung ina-undermine niya, yung Senate Blue Committee. Pumalag ba si Senador Marcolita? Hindi, inayaan lang niya. Merong Senate Blue Ribbon Committee hearing eh. Bakit hindi pinipresenta ni Panfilo Lacson yun? Kasi ginulo niya ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang gusto pala nila, agawin yung committee. Eh, yun nga ang nangyayari. Ikaw yung ampalaya, buang ka. Tuloy oh. Wala naman masyadong bago eh. Nakalagay lang doon, dapat isama daw yung mga principals, katulad ni Saldico, ni Speaker Martin Romualdez, no? Bakit daw puro mga small fry, yung mga ganun. Kumbaga, hindi bago. Pero yung doon Wala ay pa yung tayo dun direct attack sa inyo. Bakit? Yeah, nababasa ba nila yung isipan ng mga miyembro? Pag nag-drop kami ng committee report, nababasa nila isip ko na hindi ko isasama si Saldi ko at saka si Martin Romualdez. Ba't nila ang pinapangunahan? Tanga mo. Itong kalbo no, sulsul din tong kalbong hinayupak na to. Eh puta halata naman talaga eh. Kailan mo dadaliin si Martin Romualdez? Kahit nga si Saldico, hindi mo idinidiin eh. Ba't mo pinangunahan daw? Puta kinagalit ng tambayan, tanga mo. Galit ng taong bayan. Gusto nang makulong tong mga buhaya. Ngayon papitiks-pitiks ka para ang bayot eh. Eh, yun ang gusto namin kasi Senador Marcolita tinumbok agad si Martin Romualdez. Eh, ikaw tinumbok mo ba? Kailan? Pag puti ang uwak? Kailan? Pag makatakas na si Romualdez? Ulul. Wala, nasaktan ka na, nasa pawang ka kasi eh. Ba't nila pinapangunahan yung committee? Yun ang mali doon. I don't, hindi ko naman sinasabing mali yung kanilang observation o naman yung kanilang isinama. Pero this is not the proper time. Kailan? Kung gusto nila bastusan, di bastusan. Kaya nga sabi ko, respect begets respect. You insult me, I'll insult you back. Uy. Sir, para lang klaro, kasi I'm sure a lot of people are already pretty confused about what's happening eh. Kasi like it or And not, that's people... their purpose yun ang intention talaga. The motive is to confuse the people. Into believing na walang nagagawa yung Blue Ribbon Committee. To undermine the process. Kasi like it or not, Yes. people will not read the entire report, eh, whether Tangina, it's no? the committee report or this. Walang kwentang mga reporter na to, no? Lalo ka na Boplax. Ikaw yung gumagawa sila ng apoy eh. Sinusulsulan nila si Panfilo Lacson eh. Kaya si Panfilo Lacson uminit din. Putang ina, bastusan ba ko? Hindi naman yung pambabastos. Ang bastos dyan si Lacson. Kailangan mo, respeto mo rin. Yung kapwa mo senador. Kasi nagiging Senate Blue Ribbon Committee yan eh. Yan ang problema mo dyan. Nang nagumpisa si Marcolita, maganda yung direksyon. Nung pumasok ka, sisipin mo, mantakin mo, pangalawang hearing pa lang kay ni Marcolita, tumbok na si Martin Romualdez. Nung pumasok ka, nawala yung pangalan ni Martin Romualdez. So ngayon, hindi pagkikriticize yung putang inang kalbo kang liyamas kamas-kamas. Yung minority report, ang sa akin doon, yun ay 576 pages liyamas, nabasa mo ba yan? Tapos sasabihin mo, ang direction ay pangkikriticize talaga kay Panfilo Lacson. Hindi. Yung rekomendasyon ng minority ay nasa kay Lacson yan kung anong gagawin niya. Yung sinabi siyang basura, di basura sa mukha niya. Pero sasabog rin yan sa mukha niya. Para sa akin, kung hindi niya papansinin to, iba ka ho, magpamidya, magkaroon ng parang conference itong si minority at i-discuss yung kanilang minority report. O paano yun? Pag na-discuss, hindi mapahiya ka Lacson. Yan, hindi naman diniscuss na yan, no, ng minority yung kanilang report. Pinakita na meron kaming rekomendasyon. Meron kaming nakikita na posibleng gawin at pwedeng gawin ng naturang komite. Nasa kanila. Ang problema balat sibuyas, pinapalabas pang nabasto siya at na-undermine at napipreempt yung final report ng naturang committee. Wala nga, nababagalan nga ang taong bayan. Yung minority, meron silang initiative na ito kami.
Ito yung nakikita namin sa Senate Blue Ribbon Committee investigation na napakatagal na. Nainip na ang taong bayan kung sino dapat yung tukuyin ninyong mastermind. Kasi at the end of the day, ang sisi pa rin ito sa inyo, Lacson. Sa mga senador pa rin. Na hindi nyo inayos yung trabaho ninyo. Na ang nakikita ngayon ng taong bayan, ikaw ay protector ni Martin Romualdez at ni Bangag. Wala nang iba. Ngayon, medyo maangas ka, no? Tapang-tapang ka ngayon kasi nga, yung amo mo ay nasa palasyo. What if babagsak? What if masipa? Meron pa naman one time, big time. Lalo na po ito. Sabi pa naman ni Leandro Leviste, pag patuloy nyo po akong gigipitin, may ilalabas pa ako na mas mabigat at baka ito ang ikakabagsak ng gobyernong Bangag. Kasi nga, meron na pong inilabas po na bago naman listahan si Leandro Leviste na nga top contractors. Number 1 nga doon yung construction company ni Saldico. Believe rin ako kay Leandro, matapang din talaga to. Hindi basta-basta bumibigay. Pakinggan po muna natin yung mga birada ni Leandro Leviste. Narito po. Lilinawin ko lang po maraming mga nakikiusap na tumigil na ako. Pero kaya sinimulan ko ito sa ganung paliwanag dahil kaya lang naman ako tuloy-tuloy na nagsasalita dahil sumasagot kayo. Kasi kahit na magsasalita ako, kung hindi naman kayo sasagot, sasabihin ng mga reporters, hindi yan newsworthy. Diba? Pero pag may sagutan, mas nagiging newsworthy siya. Baka kung hindi ka lang kayo sasagot, mag-vlog na lang ako sa Facebook page ko. At walang magko-cover, di ba? Pero actually, dapat nga na hindi lang data dump ang ating hindi lalabas. Kung hindi, yung mas malalim pang findings ng kaugnayan ng mga specific proponents sa files at ng mga proyekto. At meron po akong mga inihahanda ngayon. So, baka kasunod, ng susunod na mga sasagot sa akin, maglalabas naman po ako ng mga mas spesifikong ibang mga proponents at mga contractors. Kasi, ang payo sa akin ni Lacson. aking hinahangaan na Senate President Pro Tempore Ping Lacson, huwag naman araw-araw at huwag bara-bara. Pero kung araw-araw sila magbabanggit ng pangalan ko, Correct. kailangan ko sumagot, di ba? Tama. Pero No. nasa iba na lang kung gusto nilang araw-araw na banggitin ang pangalan ko. Pero Sarkasam yung banat dyan ni Leandro Leviste. Kasi sabi nga, awag araw-araw. Tama rin naman si Leandro. Putangin na mong Lacson eh. Siminto ko talaga. Siyempre, pag binabanatan naman siya kasi araw-araw. So, pag binabanatan ka araw-araw, anong gagawin mo? Tatahimik ka. Kailangan mo sumagot. Kasi pag hindi ka sasagot, para baka sabihin po ng mga animal ay totoo. Marami kasing propaganda labang kay Leviste ngayon. Kaya kailangan sumagot. muli, ito ang gusto ko na lumabas ang mga impormasyon na to. At meron pa akong iba pang mga nakahanda Patay. tungkol sa specifics naman ng mga projects dito at proponents sa files na ito. Kaya sa susunod kong pagkakataon na humarap sa media, may mga ilalabas pa ako. Ako, meron pa. So, meron pa talaga siyang mga tinatago. Putang ina, ilabas mo na Leandro Leviste yan. Gusto namin, yung sa susunod, Leandro Leviste, yung listahan ni Baki, kung magkano ang nakulimbat at ni Sandro, saka ni, Bangag. Yan ang gusto namin. Talagang totoo yun na merong banta talaga sa buhay ni Leandro Leviste. Tapang din, Hindi tumitigil. The 24 billion ka lang dun sa solar. Who will pay for that? Sasabihin ko po ito ng malinaw. Wala po akong natanggap na sulat addressed to me para sa kumpanya ko that I control tungkol sa nasabing multa. Kaya I don't want to drag others into what others have seen to be a politically motivated attack. Pero ang natatamaan sa sinasabing multa ay hindi po ako. Ang naging pahayag na
ng iba ay wala din silang obligasyon. Wala din silang nasabing liability. It is for them to speak on their behalf. Pero ang nasabing multa ay hindi po addressed sa akin para sa kumpanya na I control. Kung hindi, yung isang kumpanyang binenta ko. Pero ang posisyon kasi ng kumpanyang binenta ko ay wala namang basihan. Hindi po ito galing sa akin. Kaya humihingi din po ako ng pasensya sa ating ginagalang ng mga kawani ng Department of Energy. Ayon po sa kumpanya na binenta ko, wala pong basihan ang mga lumalabas sa media, pero bahala na po ang kumpanya na makipag-ugnayan. Pero nais ko rin pong i-take itong opportunity para linawin for the nth time. Wala po akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno para sa aking mga proyekto. Dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. May mga nagme-media campaign kasi na itong mga proyekto ay parang mga ghost project. Parang DPWH ghost project daw. Kaya sinasabi ghost ang DPWH project dahil nagbayad ang gobyerno tapos hindi ginawa ang project. Correct, kaya ghost. Walang binayaran ng gobyerno at hindi ginawang project, parang lang yan lahat ng mga proyekto sa planning stages ng mga pribadong kumpanya. Baka kasi akala ng iba, nagbigay. At may mga naglabas pa nga sa social media na may nakuha Pera. pondo mula sa gobyerno. Walang kahit piso mula sa gobyerno para sa mga pinlanong proyekto na hindi natuloy. Gusto pa nilang ibaliktad na si Leandro Leviste may mga ghost projects sa anak ng kagawang. Ito, kaya galit na galit dyan si Leandro. Narito, pakinggan natin, oh. So you feel now, Congressman Lian, na bukod daw sa merong mga flood control ghost projects, hindi naman daw ang uso ngayon is the solar ghost projects. Opo, sinagot ko na po ito kanina, baka wala po kayo. Nandito na po ako, sir. Pero Kakasabi lang, tinanong na naman anak ng kagawang. Ito na. how do you feel? Yun po ang tanong. Well, I think halatang politically motivated ang Sakto. kampanyang ito para ilihis ang usapan sa tunay na ghost projects dahil dililinaw ko. And if you will permit, I will give a complete answer here and let's be the last on this topic. Kasi ang sinasabi ko nga ay hindi dapat ilihis ang usapan sa mga ghost projects. Dahil ano ang ibig sabihin ng ghost project? Nagbigay ng pera ang gobyerno at hindi tinapos ang pinagkasundo kontrata. Correct. Ako po ay walang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno. Dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. So, thank you for asking about my feelings. I feel that it is ridiculous that we are even discussing this and that the media is cooperating in a diversion from the real issue. Because there is no public funds that are involved in this topic. It is about private investment that did not continue, and there is no direct harm that can be identified by anybody from the not pursuing private investments. By the way, ganito po para malinaw lahat. Ito na. Maraming mga nakikiusap na tumahimik ako tungkol dito at titigil na rin ang mga atake sa akin. Pero, nasa kanila, kung gusto nila, na tuloy-tuloy ako na maglabas ng impormasyon at baka ang mga kasama nila ay matatamaan. Pero kung ako ay pumili, personally, nag-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Dahil, syempre, napapatunayan din na may mga natatamaan sa mga sinasabi ko. Tama. Lalo na si Bangag. I'm not addressing this to the media, I'm addressing it to others who might be listening online. Ako po ay nakarating dito dahil kinakalculate ko ang mga ginagawa ko. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako hahanap ng ganito sa inyo ngayon. At
kung may mga ipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Patay. Kaya nasa inyo, kung gusto nyo, tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo. Patay kayo dyan! O, yan na, bungit! Mukhang si Leandro Leviste ang titibag dito sa kay Bungit eh. Masyadong malakas yung kapit ng panga ni Bungit. Baka ito pa yung ikakabagsak ninyo sa susunod na ilalabas niya na mas mabigat pa. Ano ba yung ilalabas sa susunod ni Leandro Leviste? Isa Cabral Files nga ho, nagkaaligaga na ho sila. Parang di na nila alam. Kaya black propaganda, kaliwat kanan, labang kay Leandro Leviste, pati kumpanya nadadamay na, at pati yung ghost projects, binaliktad pa, anak ng kagwang. Si Leandro na tuloy ngayon, may ghost projects, pero kaabang-abang ha, itong ilalabas, no? Sa susunod ni Leandro Leviste, ano kaya itong mga dokumentong ito? At ang sabi pa naman niya, yung mga source niya, ay mga empleyado ng DPWH na naglilink sa kanya. Sinisend daw sa email, so panigurado ho iti bulilyaso. Sabay na kaya ninyo sa ano? Sa one time, big time, no? Para malaman talaga kung talagang pasabog ba, no? One time, big time ni Manong Chavit Singson kasi magpalabas din daw po ng polvoron video. O ayan, naimbierna si Panpilo Lacson sa Minority Report ni Senador Marcolita. At banta ni Leviste, ang admin, talagang ikakabagsak pagtuloy-tuloy ang paninira daw sa kanya at may ilalabas pa siyang mga mabibigat na mga dokumentong magtuturo sa mga kurakot. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala. Walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag.
ilog mo may pag-asa.